Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite, si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caifás naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at Tangaral. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayo'y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Hiyanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Anong tinig ang mas pinakikinggan at sinusunod mo? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento, pangalawang linggo sa paghahanda para sa nalalapit na paggugunita natin sa pagdating ni Jesus bilang isang sanggol o ang Kapaskuhan. Ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay sumisentro kay Juan Bautista, ang pinsan ni Jesus na siyang nagpahayag ng mensahe ng kapayapaan at pagbabago ng mga Hudyo noong mga panahon na iyon. Siya inilararawan sa ating ebanghelyo bilang isang tinig na sumisigaw sa ilang na nagtuturo ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Tuwing papalapit na ang Kapaskuhan, sabi ko nga, si Juan Bautista ay isa sa pinakaprominenteng tauhan. Bukod sa siya ay pinsan ng ating Panginoong Hesus, nagsilbi siyang tinig ng konsensya sa mga Hudyo. Wala siyang pagod sa pangangaral na ihanda ang daraanan ni Hesus sa mamagitan ng pagpantay sa mga lambak, ang mga burol at bundok, pagtutuwid sa mga liku-likong daan, at pagpatag sa mga bako-bako at sira-sirang mga daan. Tumulong siya na ang lahat ay maging maayos at payapa para kapag dumating na si Jesus, ay magiging maayos na ang lahat. Kung ating titingnan ang ating ebanghelyo, ito ay puno ng mga simbolismo. Una, ang pagtambak sa mga lambak sa atin natigilan na natin, o nagpapahayag ito, natigilan na natin ang paggawa ng mga mali at tayo ay tuluyang umahon sa kasalanan. Ang pagbagsak ng mga burol at bundok ay nagsisilbi o nagsasabi sa atin na ibaba natin ang tingin natin sa ating mga sarili, yung mga pride natin, ibaba natin at tayo ay magpakumbaba. Ang pagtutuwid sa mga liku-likong mga daan ay nagpapahiwatig sa atin na tigilan na natin ang mga liku-likong mga gawain at tayo ay diretso lang ang ating landas patungo sa Diyos. Ang pagkasaayos ng mga bako-bakong mga daan
ay nagtuturo sa atin na tigilan natin ang paggawa ng kasalanan na siyang nakasisira sa ating mga buhay at nagdudulot ng kaguluhan. Kapag maayos ang daan ng ating buhay, magkakaroon tayo ng lubos na kaligayahan at kapayapaan. Kapag may kapayapaan at kaayusan ng kalooban, si Jesus ay madaling makapapasok sa ating mga puso, mga buhay, at tayo ay kanyang lubusang mapaghaharian. Sa ating mga buhay ay may mga tao, bagay at pangyayari na nagsisilbing Juan Bautista. Ang mga ito kasi ay ginagamit ng Diyos upang maging tinig at konsensya natin sa mga pagkakataon na tayo ay gagawa o nakagagawa ng kasalanan. Ang tanong nga lang ay kung ang mga ito ay ating pinakikinggan at sinusunod. O hindi natin ito pinapansin at patuloy tayong gumagawa ng mga kasalanan. Yung iba sa atin ay nakikinig sa mga Juan Bautista at yung iba ay mas pinipili na pakinggan ang ibang tinig na siyang nagdudulot sa kanila ng magulo at hindi maayos na pamumuhay. Harinawa, sa ating patuloy na paglalakbay sa panahon ng Adbyento ay matutuhan nating makinig lamang sa tinig na nagtuturo at naghahatid sa atin tungo sa maayos at mapayapang pamumuhay. Sa puntong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo po kami na matutong makinig sa mga Juan Bautista sa aming mga buhay. Mga tinig na tutulong sa amin upang tuluyang makaiwas sa paggawa ng mga kasalanan. Ituon mo po ang aming mga atensyon sa mga gawain na maghahatid sa amin ng kapayapaan upang maging handa kami sa pagharap sa iyong muling pagbabalik. Amen.